nakisali sa giyera ng Israel at Palestine ang Hezbollah ng Lebanon, kaya naman ang Israel ay binagsakan ng mga ito ng pampasabog. Alamin ang buong detalye mamaya. At muling nagpakawala ng rocket ang Hamas sa Gaza, kaya naman rocket landside ng Hamas ay natunto ng F-16 at pinasabog. At matapos dumating ng US Naval Strike Group sa Israel, ay sunod namang dumating ang isang Stratofortress B-52 bomber nito. Kaya't para malaman ang buong detalye sa balitang ito, ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. May pinadala pang gera talaga. Matapos pakawalan ng Hamas ang libu-libong rockets para sa Israel, ay kaagad na gumanti ang Israel ng nakakapangilabot na airstrike sa Gaza. Umaga o gabi ay tuloy-tuloy ang pagbomba. Ilang araw ang nakalipas ay nagmistulang ghost town ang Gaza dahil sa airstrike ng Israel. Kaya naman ang kilusang Hamas ay nagbanta na papatay sila ng Israeling hostage tuwing bobomba ang Israel sa mga tahanan ng Palestinian. Sinabi ng Israel na nanguna ang Hamas sa pag-atake, kaya hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang Hamas. Dagdag pa ng Israel na pagbabayaran ng Hamas ang ginawa nitong sorpresang pag-atake. Ang Lebanon naman ay nakisali sa gulo ng Israel at Palestine. Tinanggaw manong pumasok ng Hezbollah sa border upang lusubin ng Israel. Kaya naman nagpakawala ang Israel ng phosphorus bombs sa mga pinagpepwestohan ng Hezbollah militant group ng Lebanon. Yun lang. Parang umuulan ng apoy. Grabe oh. Nag-deploy din ng Israel sa mga border nito sa Lebanon ng mga tangke at attack helicopter. Kaya naman ang mga watchtower ng Lebanon ay pinasabog. Yun lang. Pinakilos naman ng Israel ang humigit kumulang 300,000 reservist at nagpataw ng kabuuang blockade sa Gaza Strip. Isang pagpapahirap ang gagawin ng Israel sa mga Hamas tulad ng pagharang ng mga supply ng pagkain, gas at tubig na papasok sa Gaza. Kaya naman pati si Tatay Ezra na isang reservist ng Israel ay handang makipagsagupa sa Hamas kahit na 95 years old na. Grabe oh, kahit 95 years old na si Tatay. At sa Gaza pa rin, kahapon ay muli na namang nagpakawala ng rockets ang Hamas. Kataon naman ng F-16 fighter jets ng Israel ay nag-iikot sa lugar. Kaya naman nakita ng piloto ang site kung saan nagmumula ang mga rockets ng Hamas. Yun kaya lang. tinarget ito ng F-16 at pinasabog. Na-locate sila ngayon. Ang mga rocket launch sites kasi ng Hamas ay kadalasang makikita sa ilalim ng lupa. Mayroon itong underground kung saan nakapwesto ang mga system at bala, kaya mahirap itong makita. Nasa ilalim ng lupa. Mayroon din namang air defense system ang Hamas. Yun nga lang ay parang waipik ito. Mano-mano lang. Hindi pa siya masyadong high-tech. Ang mga Hamas naman na nakapwesto sa daungan ay wala ring ligtas sa airstrike. Yun lang, wagam kayo ngayon sa Israel. Samantala, matapos dumating ng US Naval Strike Group sa Israel, abay lumapag naman kahapon ang isang US B-52 bomber. Ang B-52 bomber Stratofortress ay isang low-range, heavy bomber na kayang magsagawa ng iba't ibang mga misyon tulad ng strategic attack, close air support, air interdiction, offensive counter-air at maritime operation. Sa armaments naman ay may karga itong humigit kumulang 70,000 pounds na mga pampasabog, pinaghalong mga bomba, nuclear, mines at cruise missiles. Bukod dito ay sunod namang dumating ang isa pang C-17 Globemaster III. Ayon sa report ay may dala umano itong mga armas at mga military equipment. At idagdag naman natin sa balita mga kabayan itong ginawang free fall jump exercise ng Mexican Air Force kung saan sumabit ang isang kasamahan nito at nagpaikot-ikot.
lang. May sumabit na nga boss na isa oh. Naku po. Naloko na. Sumabit siya oh. Yan mga boss, dito na rin tatapusin to. Mag-subscribe na lang kayo kay John Rips. Maraming salamat. At huwag niyo rin kalimutan boss mag-subscribe kay Boss J TV. Maraming salamat.